tayo dyan. Ang pag-uusapan natin ngayon guys is isa sa mga basic tungkol sa stock market. Ang pag-uusapan natin guys is about candle. About candle to guys, at volume graph, at ano mga ibig sabihin nito guys ng mga kulay na to at representation nito. So guys, unahin natin yung candle guys. At ano ang mga ibig sabihin ng candle na ito guys pagdating sa buying and selling of our stock pag tayo ay nasa stock market. So, what is candle guys? Itong candle guys, ibig sabihin ng candle na ito dito sa graph na ito is nagre-represent ng mga price ng price ng stock na to during that day guys, during that days guys, kasi naka-day tayo guys, so ibig sabihin one day apart ang pagitan ng mga candle na yun guys. So ipapaliwanag natin guys yung ibig sabihin ng candle niya guys at ang representation yan guys. So ito guys ang candle representation. Itong green candle guys means yung open mo is higher than close, at may higher pa siya dito sa close niya. Ibig sabihin ito pa yung pinamataas niya, then dito siya nag-close. Ito yung pinamababa niya, ito yung open niya guys. So either bumaba siya or tumaas siya doon, tapos pumunta siya dito at dito siya nag-close. So itong red candle naman guys is ito yung open niya. O masasabi nating umaas siya pupunta doon, or bumaba siya pupunta dito, or bumaba siya bago tumaas at dito siya nag-close guys. So ang ibig sabihin ng dalawang candle na to guys, may ibig sabihin to guys sa pag ganito yung candle mo. Ang green guys means it is uptrend, ibig sabihin pataas ang presyo niya during that day. So but usually means there aren't many buyers left, ibig sabihin walang ganong bumibili, and the possible reversal in the direction occur, ibig sabihin possible ang pag ganito yung candle mo, may possible na bumaba, kaya tinawag na reversal. So dito naman sa red guys is downtrend siya. Ibig sabihin na to, there aren't many sellers left, ibig sabihin walang nagbebenta, kaya ibig sabihin ang possible nito guys is magkaroon ng reversal pataas sa next day. So sumunod naman tayo guys sa candle. So naintindihan natin guys, green candle ibig sabihin mas mataas yung close niya sa open niya, pero dun sa close niya may possible mas mataas pa na price doon that day, at dun naman sa open niya may possible na may mas mababa pa. At dito naman sa red guys, yung open niya is mas mataas kumpara sa close, then meron dito sa close, ibig sabihin may possible na meron pa siyang mas mababa or meron pa siyang mas mataas guys. Say guys, ito naman kinds of candle. Marabuso means there are no shadow from the bodies, ibig sabihin yung walang ganito parang walang buntot sa kwan. Ibig sabihin nito guys, yung close niya is equal to rin yung high niya at dayday yung pinamataas na presyo niya. Dito naman sa red guys, yung close niya is equal sa low niya, ibig sabihin yung pinamababang part niya is yun yung equals din sa dun siya nagsara. So another kinds of candles guys, ibig sabihin doji candle. Ang doji candle guys, ibig sabihin yan same price yung open and close, ibig sabihin dito siya nag-open, then tumaas siya, either bumaba siya, then dito nag-close, o ito dito siya nag-open, then bumaba siya, pero after that closing dito bumalik siya, and there's possible na dito siya nag-open, tumaas siya, then after the closing dito siya, or possible dito siya guys hindi siya gumalaw. At ibig sabihin ng candle na yan guys is for price doji. Itong naunang kind ng candle guys is long ledge doji. Itong pangalawa is para yung long ledge doji ba to? Parang hindi yatang long ledge doji to. Dragonfly pala to guys. Ibig sabihin to dragonfly doji. So ito guys is dragonflies. And dragonfly means yung candle niya is nag-open sa mataas, then bumaba, then nag-close sa bumalik sa dating open niya. Then yung ito naman guys, ang tawag sa candle nito is gravelstone doji. Doji guys. So ibig sabihin nito guys, nag-open siya dito, then tumaas siya, then bumalik din siya sa close. Ibig sabihin bumaba siya, bumagsak ulit siya. Ibig sabihin nito guys, yung seller hinahatak niya pataas yung presyo, then the buyer binabalik niya dito sa price na to guys. Dito naman guys, yung buyer
is pinipilit niyang ibaba yung price, but the seller is mini-maintain nila dito guys, kaya sa closing dito siya guys. So dito naman guys, there's a for price doji, sabihin yung mga price hindi nagbago guys, ibig sabihin yung selling saka buying is the same pa rin guys. So punta tayo ngayon guys sa pagdating na sa stock market, kung paano ba natin to i-apply yung mga candle na to sa ating stock pagdating sa buying at saka selling ng stock guys. So guys, may mga candle dito guys. Mag-present lang tayo ng isang stock dito sa stock market guys. So ang unahin natin guys is ang single pattern candle. Kahit anong klaseng candle guys, basta ganun guys, single pattern candle. Ganyan. Ganyan ang possible niya guys, na single pattern. Tapos gawa natin siya ng so ganun guys, pattern, or more likely guys pwede rin ganito. So guys, ito yung ganito yung mukha ng single pattern candles guys na sinasabi ko. Kapag nakakita kayo ng ganitong candle guys, ito guys, yung open niya ay yung close niya dito is equals sa open niya dito yung sa second days, din another days guys, yung close ng second days is equal yung open ng third days guys. So pag mga ditong candles guys, uptrend, possible possible uptrend yung price, uptrend price. So dito guys, itong kabila, copy paste, possible downtrend yung price niya guys. Pag ganito yung candle niya, makita nyo at ganito guys. Basta yung sinasabi ko sa inyo guys, yung open in the yung close at the first days, then nag-open ng second days is equal sa close ng yung second days, ang open niya is equal to the close of first days, then ang third days, ang open niya is close ng second days. Ang possible guys is pag ganito is uptrend, pag ito guys downtrend. So ganun din to guys, nag-open siya dito matas-taas pero nag-close siya dito, pero another day guys ganito yung nanging candle niya, open niya naman dito is tumaas. Itong possible to guys, mag-uptrend ang candle, ang stock na yan guys. Iyan ang isa sa mga signal. Ito guys, signal for buying to guys. Ibig sabihin, pwede kang bumili dito sa part na to, after dito sa day na to, or dito naman guys, pag nakita mo na ganyan ang candle guys, sa second days pa lang guys, kung ako sa inyo, pag ganyan ang candle na, kung kayo ay may hawak na stock, is ibenta nyo na guys. So ganun din dito guys ang mangyayari niyan guys. So wala lang tayo makitang ganyang candle dito guys sa possible na mga ganyan guys, kasi bihira lang yung ganyang candle na nangyayari guys, at bihira lang din yan nakikita yung mga possible na ganyan guys na candle. Hindi ito representation ito guys, to guys, kung mapapansin nyo tong candle na to guys, huwag nyo lang pansinin tong doji, kasi ang possible nito, hindi pala to doji na uptrend, kasi kung doji to, dapat red candle to, so green candle to, so ang doji na to is wala siyang kinalaman dito. So ito guys yung sinasabi ko sa inyo guys, kung mapapansin nyo yung closing price niya in January 2007, then January 28 yung open price niya is equal dito sa closing
price ng January 27. Din in January 29 guys, yung opening price niya is equal na naman dito sa closing sa closing niya ng yesterday. So kung mapapansin nyo guys, yan single pattern candle siya guys. So di ba pula, makikita nyo. So ang possible is downtrend yung market. So maghanap ito guys, yung uptrend naman guys. Ito yung sinasabi ko na uptrend candle guys. Halos pareho guys, diba? Yung opening hindi halos 0.71, 2.72, medyo may siyang tinatawag na gap na 1 point gap. Ito. Ito guys yung isa sa mga minsan lang nangyayari to guys, hindi. So wag niyo nga hanapin lagi guys na ganito yung candle guys. Kung mapapansin niyo dito guys, 2.46 guys yung 2.45 yung close niya ng April 5, 2019. Then yung open niya ng April 8 kasi either Sunday to or either na lang ito guys, tong halos pantay naman tong tatlong to nung April 8 guys. So isama na natin yung 5 guys ha. Yung April 8 guys is yung open niya is 2.45, din nag-close siya ng 2.46. Then another day guys, nag-open siya ng April 10 kasi walang 9 gawa guys ng holiday yan, ang 9 na yan. So yung walang market. So ito guys, yung 10 guys, yung 10 is 2.46 yung open, din nag-close siya sa 2.47. Then another day, April 11, 2.47, nag-close siya sa 2.49. So guys, iyan ang example ng single pattern candle guys. Single pattern candle. Ibig sabihin, pag nakita nyo yung mga candle niyan na pagpataas, ibig sabihin may uptrend possible yung price. So kung makikita nyo guys, uptrend siya guys. So kung maghahanap pa tayo ng mga candle na sinasabi ko sa inyo guys, yung may tawag dito, merong sa pagitan nila medyo mahirap. Kaya sabi ko yung single pattern candles guys is isa lang yan sa mga example yung cut ng representation ng candle guys sa market. So kung makita ka ng yan is once in a blue moon nangyayari yata sa market yan, is pag uptrend bili kayo, pag downtrend kung may hawak kayong stock is ibenta nyo guys. So yun guys ang ituturo ko sa inyo sa single pattern candle guys. So basic lang naman to guys about sa single pattern candles guys. So yung tawa dito, yung double pattern candles naman guys is dalawang magkadikit na same color. Ito guys, saan ba yun? Itong representative. Yung double pattern candles naman guys, double pattern candles guys, ang representation nun is ganito guys. So yan guys, ang double pattern candles guys is ganito guys. Baliktad pala to guys, baliktad. So double pattern candles guys, parang retracement part siya guys. So ito green, ito red. Ito yung guys, red dyan guys, kasi bumaba siya guys. Red din to guys. Yan, ito guys. Yun ang double pattern candle guys. To pag nauna yung red at sumunod na green, ibig sabihin may reversal pataas. Pero pag ito guys, pag nauna yung green, pag nauna yung red dito sa part na to, tumaas siya ng kinamagahan ng one time, then nag-red ulit siya, then sumunod guys. Ibig sabihin nito guys, ito yun sa guys double pattern to guys, double pattern candle. So mga basic to guys sa stock market na minsan nangyayari
kailangan nyo rin malaman guys sa ating pang araw-araw na trading kung sakali man na maka-encounter kayo ng ganyan guys na candle green then red green tapos na green ibig sabihin out red then red green nag red kasi kung mapapansin nyo guys kaya ginawa ko lang siya na kung either may kanyan may buntot o wala kung depende para makakita lang siya kung lagyan nyo na lang buntot guys basta magkaroon ng ganyan guys ibig sabihin ng candle na to size is retracement either nagre-trace pataas o nagre-trace pababa. So ito guys, kung mapapansin nyo guys, red, yung open niya is nandito, yung close niya nandito, then ang open niya dito is nandito, this yung red, yung close niya nandito. So umopen naman siya dito ng ulit ng another third day na sa sa same ng second day this nag-angat siya ng third days kasi either may kanyan guys merong mas mataas ito basta o ganon or either mas mababa yan compare mo dito at sa ito guys ganyan basta guys pag ganyan makita nyo kakaroon ng reversal guys ito reversal downtrend ito possible downtrend yung price nga di ba napapansin nyo guys so yun ang tinatawag na kon guys na yung mga candle na yan guys na pinapakita ko sa inyo is yung common candles yan guys yung mga hindi naman laging nangyayari ito guys kung mapapansin nyo diba dito pa lang siya guys nag-retracement na siya kasi yung close niya dito is nag-open siya dito din nag-close mas mababa din ito guys ang masasabi ko sa inyo guys close close open close then open close then nag-open siya dito yung nag-close siya dito guys so yun ang sinasabi ko sa inyo guys ito yung downtrend kung mapapansin nyo dito red candle na yung sinundan niya kasi kung kaya naging red candle guys kasi ito guys red candles mas mababa na siya dito din ito naging red candles kasi guys red ito guys kasi yung part dito guys yung seller ay yung seller mas marami compare sa buyer kaya yung kulay ng candle is sumunod na lang din dito guys so pag ito green guys so green na rin ito guys yung candle na to is pag nagkataon ganyan tulad nito guys di ba kung mapansin nyo kaya green yan kasi green na rin dito sa baba so ito guys uptrend downtrend so mahirap mag-analyze ng ganong candles green dito guys or green or either one dito red may possible na ganyan guys o red ito yung katulad ng kanina depende kasi sa sinusundan niya guys pero basta ito guys yung makikita niya ito kung green yung sumunod sa green candle is green ibig sabihin uptrend pero kung pag ganito guys at sumunod sa red candle is red so downtrend ang possible na kanyan so kung mapapansin nyo dito tatlong beses nangyari guys ito pero ito guys masasabing triple pattern candle na yan guys yung possible na ganito guys triple pattern candle guys sa triple pattern candle ito guys di ba mapapansin nyo green yung green dito guys nag double pattern siya red green so green ang sumunod guys so may nagpossible na umangat siya guys at that time guys so makikita nyo guys uptrend yung price kasi nga green ito guys so kung red ito guys possible na red yan so kung babalikan natin yung isa dito yung sa single double pattern candle ito Fibonacci na to ito guys green siya diba red green red kaya downtrend siya guys so yun ang mga possible guys may depende kasi yan sa representation ng candles guys so kapag itong pagbabasa kasi ng mga ganitong candle guys ito guys is mga professional trader lang nakakaalam nito so malalaman mo lang ito pag iintindihin mo talaga yung market price niya guys at actually ako is nabasa ko lang ito doon sa libro regarding sa isang Japanese books regarding sa candle interpretation guys yung nabasa ko
So kaya mahirap ipaliwanag sa kung baguhan ka, mahirap ipaliwanag to sa kuan guys, maliwanag mong ay mahirap palang maintindihan to kapag isang baguhan kasi nga pabago-bago. So madali lang naman guys pag nakakita ka ng dalawang candle na magkadikit guys, kung ito is red dito, green dito, tapos sumunod sa green is red, so downtrend. Pero kung ang sumunod sa green guys is green, so uptrend yan guys. Yun ang pa, ang kwan yan, ang interpretation ng candle niyan. So kung mapapansin niyo guys, ito ba red, double candle, double pattern, green sumunod, so may possible na uptrend yung price. So kung naging ang sumunod dito is tulad nito, naging yung kanina yung red, yung red candle ang sumunod, so kaya naging red candle siya guys. Yung opening niya guys, ito yung close niya dito, so kaya ang possible nag-green siya. Kung mapapansin nyo, pinipilit na kuha niya, na ipinipilit in the third day na ibalik, pero ang fourth day hinila niya pa rin guys pabalik, pababa dito. So guys, yun lang ang double pattern. Sa triple pattern candle naman guys, makwan din dalawang dito, dalawang ikuha ko na lang guys sa inyo, ipapakita ko lang sa inyo kasi medyo masalimuot ang candle representation na to guys pero ito na yung last ng represent ng pattern guys. So triple pattern guys. So ito guys, sinusundan ko lang yung yung sinasabi ko ng libro na nabasa ko. So ito guys, either green to guys, red dyan, red, that's red to guys, dan guys red, ito green, ito green guys tapos ito guys is red, sinundan niya is red, kaya naging red guys ito guys red. So ang possible nito guys, pag nakakita kayo ng candles guys, green ay red, green, tapos red, ganyang kaliit na red, hindi naman ganong kalakihan, pero kung mas mahabang red guys, iba na yung interpretation na naman dyan. So kapag ganyan guys, tapos sinundan ulit ng another candle dito guys na guys, sa inyo na lang yun kung lagyan nyo ng buntot dito guys. Kung makikita ko may buntot yan guys, pareho lang din yun guys, basta ito lang guys ang makikita nyo. Pag ganyan guys, itong part na to, basta kung gusto nyo guys search nyo lang regarding sa Chinese candle guys, Japanese candle representation guys, ang to guys, ang candle na to guys. Pag ganyan guys, ang mangyayari guys is possible na uptrend yung presyo niya is pag nakita kayo ng triple pattern candle guys. Ito naman guys sa dito sa presentation ko na to is both red guys both red. Yan guys, pag ganyan nang nakita nyo guys na candle guys, green to rin guys, maghanap tayo mamaya yan guys para maintindihan natin mabuti guys. Tapos itong red ang sumunod, tapos another red, ibig sabihin guys possible downtrend. Ito guys, wag nyo naintindihin to sa kwan lang to guys, single pattern lang yun kanina guys na nangyari. Ito ang tawag sa single pattern. Ito guys, pag ganito yung makita nyo, down, then again open niya dito, nag down siya, so possible na kwanto guys na nag downtrend, tapos kaya naging triple pattern guys. Ibig sabihin guys, dalawang beses nag down,
isang beses nag-up. So, matatawag na yung triple pattern candle, guys. Huwag nyo nang pansinin itong masusunod, guys. So, pag ito, guys, ang nakita nyo, dalawang beses, guys, isang nag-up, ibig sabihin uptrend. Ito, guys, dalawang beses nag-up, si open, close, open, dito nag-open, kaya green yan, dito nag-close, so uptrend din, up pa rin, kasi kaya green kasi dito nag-open guys, ilalim dito nag-close. Then ito guys, dito nag-open, dito nag-close. Then kaya masasabi natin downtrend guys. So tingnan niyo mabuti yung picture guys yung picture na to guys, para makita nyo guys maigi. Maghanap tayo ng example na ganyan dito guys. Red, red, tapos green sa candle na yan. Ano ba tong candle na to? Marakis kasi 2019. Ito guys. Pwede na to guys na maging pag nakakita kayo nito guys, ito guys. Masasabi na rin triple pattern candle to guys, kasi dito pa lang guys makikita mo na rin din na downtrend yung price, kasi nag-open siya dito, nag-open siya, nag-close siya dito, pero kaya green ang candle guys, kasi dito siya nag-open at dito siya nag-close guys sa part na to guys, dito sa ilalim nag-open, dito nag-close guys, kaya green siya. Kung dito siya nag-open yan guys at dito siya nag-close, ibig sabihin red yan guys. So pag nakakita rin kayo ng ganitong candle guys na green ang kulay pero yung closing price niya is mababa sa closing price nitong yesterday, isa rin yan guys sa mga possible na downtrend na yung price guys. So in the second days guys, pinilit niya pa dito na iangat ni seller guys. So kung mapapansin nyo dito guys, mas marami ang seller kasi green yung kulay guys. So mamaya guys papapaliwanag ko sa inyo yan guys. Pinilit niya pa rin i-kuan yung price dito, iangat, pero in the third day nag-open siya dito sana, then pinilit niya iangat, pero at the end hinila pa rin ni buyer pababa. Kung mapapansin nyo guys, mas marami yung buyer guys kung mapapansin nyo yung kulay ng candle guys yung ito guys, yung sa volume, so yun guys ang triple pattern candle, para yung green then nag red, so possible downtrend. So guys, pag nakakita kayo ng mga candle na ganyan guys, tulad ng kanina yung double candle, ito guys, possible na double candle green, red, downtrend, then triple candle pattern, green, green, red, then trying green, nagkana rin siya, tulad ng sinasabi ko sa inyo, green siya pero mas mababa yung closing times niya sa closing times ng yesterday. Yung current, yung closing time at that day is mas mababa sa another day, previous day ng closing ng itong price dito guys. So pag mga ganitong mga candles guys, sinasabi ko na sa inyo, pag nakita kayo ng ganitong candle guys, kung may possible, kung isang kayong sa mga short trader, kung sinasabi ko sa inyo sa mga short trader guys, pag short trader kayo at may position kayo sa dito, may position kayo sa partner, may position kayo ng candle, nakakita kayo ng candle guys, at ang position niya is may stock kayo guys, possible na bitawan nyo na kung trader kayo, kung baka maipit kayo guys. Pero kung seller naman kayo guys, syempre abangan nyo yung guys, abangan nyo yung presyo kung saan siya bababa. Kung nahanap kayo ng mga pattern na tulad ng sinasabi ko, ito mga pattern to guys, ito pattern na to guys, mga possible na pattern guys, possible mga pattern yan guys. At ito guys, doji, ibig sabihin ito yung opening price, trinay niya na i-downtrend guys, trinay niya itong i-downtrend dito muna opening price niya, kaya green siya guys, di-downtrend niya muna yan guys, nag-downtrend yan guys, pero trinay niya ibalik sa dati guys. Pero kung ang opening niya is dito, tapos nag-uptrend muna siya, then downtrend, is balik, ibig sabihin yan guys, red candle yan, sinauna yung kanya, yung
yung opening niya na yung sa after opening niya, din tumaas siya, din bumaba siya, ganun guys. Pero kung ito guys, kaya naging green yung opening niya, then after opening, tumaas muna, bumaba muna, tapos tumaas, kaya naging green guys. So, yan ang mga possible na mga kasi mahirap kasi maghanap ng mga doji na yan guys kung iisipin nyo. Yung tinuturo ko sa inyo guys tinuturo ko lang sa inyo to guys is combination to ng advance at sa mga advance saka beginner guys. Kung sabihin natin kung beginner pa kayo para alam niyo na tong mga pattern na to guys is mapupulutan nyo to guys. Ito guys, yung sinasabi ko double pattern na naman guys Itong double pattern guys. Tandaan nyo guys double pattern, red, green, but green ang sumunod, then uptrend. Pero kung green, itong green tapos red, then pula is downtrend yan guys. So ito guys double pattern, green, red, green, uptrend. So, yun ang guys, yun ang pag-i-interpret nitong candle guys. So ito guys, green ang sumunod guys double pattern pero red ang sumunod, downtrend, short term. Pag mga ganito guys may short term, long term na sinatawag. Ito kasi ganun, ito guys kaya naging long term to siya kasi nandito siya sa ibabaw, pero kung nandito sa ilalim yung green na yan guys, baka short term lang yan, pero pag mga ganito guys, long term. So guys, pag sa interpretation ng candle guys, is ikon nyo na lang para maintindihan yung maigi. Try nyo to search about sa candle representation about stock market guys. May mga bagay doon kayo na matutunan guys. Ito guys, double pattern, green, red, green, uptrend, short term. Then yun lang guys matuturo ko dito sa inyo sa candles guys. So punta naman tayo dito guys sa volume, kung bakit ganito yung kulay ng volume guys. Kung mapansin nyo guys, ang kulay din ng volume is red, green ang kulay niya guys. So bakit naging red guys? Kasi sa volume lang naman guys, kung ano yung binenta, yun lang din naman ang binili. So may kasi yan guys, may tawag dito, may sinusundan. Kaya naging red to guys, itong pattern na to guys, kasi marami si seller guys, mas marami si seller kayong sa kay buyer. To, kung makikita sa bed dyan guys, tingnan nyo guys, di ba mas makumpara to dito pag dito guys, ito tingnan nyo, ito yung mga sa volume bid, ibig sabihin yung si buyer, ito si buyer guys, ito dito si seller guys sa part na to. Dahil si mapapansin nyo, mas marami yung 12 kaysa sa 1, pero kung minsan kasi ang baba, kung 100, ito guys, ito to tama na to, itong part na to. Tingnan nyo, 68k o 68,000 lang yung asking volume nila, pero pito sila guys. Pero sa volume nila naghahati sila pito. Pero dito sa seller, apat lang sila, pero ang selling volume nila is 73. So guys, kaya nagiging red ito guys, kasi ibig sabihin guys, mas kung 100 stock ang binibenta mo at ikaw lang mag-isa, din ang bibili sa'yo is dalawa katao. So mas marami mas marami si buyer, yung buyer guys, mas marami yung buyer. Kaya kung dito guys, papansinin nyo guys, yung kulay ng seller, ito guys, ang red, ang buying is green. So ibig sabihin pa natin to dito guys, mas marami si seller kumpara kay buyer. Isa lang si buyer, dalawa si seller. Isa lang si buyer, dalawa si seller. So dito naman sa green guys, candle guys, isa lang si buyer, isa lang si
Oh, isa lang si buyer, dalawa si seller. Tama ba, guys? Nalilito na ako ah. Selling is red, buying is green. So, sa green, dalawa yung bibili, isa yung nagbebenta. Dito, dalawa yung nagbebenta, isa lang yung bibili. Parang ganun yung guys, ang representation ng candle guys. Yung, kaya naging red. So, ito guys, tip ko sa inyo guys. Ito guys is overbought, overbought, ay, oversell na to. Overbought, overbought, ay, oversold na guys. Mas maraming bumili kaysa nagbenta. Ay, marami nagbenta. Oversell nga to sa oversell. Mas maraming nagbenta kaysa bumili. Ito guys, mas marami. Pag ganito yung market guys, at combination nyo dito guys. Pag red ito, maghanap tayo ng magkaiba yung kwan. Oversold, oversold lang yun guys. So, wala tayong makita guys. So, mahirap maghanap ng ganong klaseng volume. Yun lang ang masasabi ko dito sa inyo sa volume guys. Hindi ko masasabi sa inyo dito yung kung ano yung sinasabi ko. Basta guys, kung makakita kayo ng dito guys pala. Diba? Tumaas yung presyo. Ibig sabihin guys. So, dito guys, kaya naging paganyan ang nangyayari sa market guys. Yun pala guys. Pag nag-red to, tapos ito is naging red ang volume din. Ibig sabihin dito guys, maraming nagte-take profit dito guys. Ibig dito guys, maraming gustong pumosisyon dito guys. Kaya green to guys. Mas marami si buyer. Mas marami si buyer kaya green siya. Maraming dito gustong pumosisyon guys na makasakay sa trending uptrend. Dito naman guys, nag-take profit na kasi guys eh. Kaya naging red. Naging red siya guys. Yung volume guys, naging red bumaba, ibig sabihin marami nag-take profit, ibig sabihin dito marami nang si seller kumpara kay buyer. Dito man guys, mas marami si buyer kumpara kay seller. Dito yung ganun pala ang ano guys, ang presentation ng volume guys. Yung hinahanap po guys is wala dito guys. So guys, yun lang ang masasabi ko sa inyo sa stock market guys. So sana may natutunan kayo regarding sa akin sa about sa representation ng candle price at volume at ditong sa volume graph guys. So yun guys ang masabi ko sa inyo, sana may natutunan kayo guys kasi medyo at ay double pattern, green red pero green sumunod, single uptrend ay short term. So guys, yung tinuturo ko sa inyo guys na kung kailan kayo bibili at bebenta guys is ganito yung guys. Dito sa candle nagbabase yun guys. Naturo ko na ba to guys yung sunod-sunod na to ano, yung single pattern pala kanina, yung magkakasunod na green na parep nandito. So guys, yun lang guys ang masasabi ko sa inyo sa about sa candle. So maraming salamat guys.